Siyempre, amen. Matagal na hindi mo alam na ang Diyos ang unang umibig sa'yo. Kaya matagal din na hindi mo siya sinunod. Amen po. Nakuha po ninyo? Ngayon, nalalaman mo na ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen po ba? Nagpapako si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Walang rason-rason. Basta, anak, baba ka doon. Sabi ni Kristo sa kanyang ama, na ating ama din, sige po, bababa ko doon. Anak, magpapako ka. Sinabi pa ni Kristo, ayoko. Sinabi pa niya, ayoko. Di ba, hindi? Hindi siya nag-atubili na ialay ang kanyang buhay para sa atin. Sila ang unang nagparamdam ng pag-ibig. Amen po ba? Ngayon, kapag nakaramdam tayo ng pag-ibig sa isang persona, susundin ba natin o hindi? Susundin. Kaso nga, kahit na paramdam na ng paramdam ng pag-ibig ang isang persona, hindi natin sinusunod. Ano pong tawag sa atin? Manhid. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Ngayon, ginigising po yung damdamin natin ngayon. Ginigising yung damdamin natin. Huwag po tayong maging manhid sa pagmamahal ng Diyos. Ano po yung pagmamahal ng Diyos? Gusto kitang maligtas. Ano po yung pagmamahal ng Diyos? Gusto kitang maligtas. Kaya ipinapako ko yung anak ko sa krus. Nakuha po ninyo? Amen. Ano po yung pagmamahal ng Diyos? Gusto ko kayong maligtas. Kaya yung anak ko, isinakripisyo ko. Ipinapako ko. Ibinigay ko. John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kahit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak. Amen. Kundi magkaroon ng buhay na walang... Ngayon, kapag gasgas na po yan, John 3:16 ano, gasgas na po yan. Wala pong hindi nakakaalam ng Bible verse na yan. Kung yan lang, naunawaan mo yan, matagal ka nang tumalikod sa kasalanan. Amen. Amen po. Amen. Kasi ang pagmamahal ng Diyos, gusto kitang maligtas. Amen. Amen po ba? Amen. Sumunod ka sa akin, gusto kitang maligtas. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi sasabihin ng Diyos, tumalon ka sa bangin para maligtas ka, kundi sumunod ka sa akin. Amen po. Amen. Kaya dapat gumising po tayo sa katotohanan. Kung dito pa lang po sa mundong ito, yung hirap ng mundong ito ay mahirap na sa atin. Palawakin po yung imahinasyon. Amen. Dito po, sa mundo nating ito, yung mahirap dito ay mahirap na sa atin. Gaano pa kaya kahirap sa apoy ng impyerno? Nai-imagine po ba ninyo yan? Amen. Yung hirap ng buhay natin ngayon, ay mahirap na nga. How much more sa apoy ng impyerno? Sa mga matatanda natin, malapit nang mag-goodbye Philippines. Ano pong gusto ninyo? Mahirap na dito pagpunta nyo sa kabilang buhay, mahirap pa din. Yan po ba ang gusto ninyo? O gusto po ninyo ng ginhawa? Ginhawa. Yan. Ngayon, ano pong susi ng ginhawa? Tanggapin si Kristo. Amen. Sumunod sa Kanya ng totoo. Hindi lang sang muso. Ayun po ba? Tinatanggap po si Kristo, mahal po si Kristo. Pero ang sinusunod mo si Satanas. Sino ang mahal mo? Kung katabi mo ang katabi mo, ay katabi mo. Katabi mo ang asawa mo, girlfriend mo. Ayan, subukan mo. Mahal mo ba ako talaga? Bakit di mo ko sinusunod? Amen. Mahal mo ba ako talaga? Bakit sinasaktan mo ako? Ay no, lumabas na. Lasong ka na. Di ba? Ganun po yun. Amen. Amen.
ang sinutang pagmamahal, pagsunod mo sa kanyang gusto. Amen po. Amen. Kasi kung hindi mo yan mahal, hindi mo susundin ang gusto niyan. Hindi mo mapapasagot yan ng matamis niyang oo. Amen po ba? Paano mo napasunod si ate, Brother Marlon? Ano, mahilig pa siya sa kwan, sa Anli Chibugan, ganyan, Samyupsal. Di ba? Hahanapin mo yung hilig ng isang tao. Amen po ba? Para mapasunod mo siya. Ay, mapasunod. Mapauo. Ganon din tayo sa Diyos eh. Ano bang gusto ng Diyos? Iisa lang naman ang gusto ng Diyos eh. Tanggapin niya yung isinugo niya sa atin. Sino yung sinugo niya? Si Kristo. Amen po ba? Yun lang ang gusto ng Diyos. Oh. Tanggapin niyo si Kristo. Yung sinugo ko sa inyo para maligtas kayo. Napakahirap bang magpaligtas? Sinong gustong magpaligtas? Amen. Oh. Mahirap bang magpaligtas? Ang gagawin mo lang, sumampalataya ka kay Kristo. Ngayon, sa totoo lang, mahirap ba talagang gumawa ng mabuti? Gising po. Mahirap ba talagang gumawa ng mabuti? Ang sagot po, oo. Kung hindi mo pinapractice. Amen. Di ba, nung unang paglaro ng ML, mahirap. Pagtagal, nakapikit ka pa. Double kill. Triple kill. Medya. Sabi. Kahit nakapikit ka na. Sa panaginip lang pala nakasabit sa Amen po. Amen. Kaya mahirap gumawa ng mabuti sa isang tao kasi hindi mo pinapractice gumawa ng mabuti. Ang pinapractice mo kasi paggawa ng masama. Amen po ba? Amen. Kaya ang tanong, mahirap pang gumawa ng mabuti? Oo, sa mga hindi nagpa-practice. Amen po ba? Ngayon, kapag pinractice mo lang mabuti, baliktad na yan. Mahirap na sa yung gumawa ng masama. Ikinakaya mo pa yan. Sabihin mo, ayaw ko nang gumawa niyan. Nang dahil sa kasalanan na yan, nawalan ako ng kapayapaan. Nawalan ako ng joy. Nawalan ako ng maraming. Di ba? Kapag nakalaya ka sa kasalanan, tapos inaakit ka ulit ni Satanas, sasabihin mo, Satanas, wag ako. Lumaya na ako dyan. Amen. Masaya na ako ngayon. Hindi na kasalanan ang kasiyahan ko, kundi kapanalan na. Amen. Ibig po ba, pag nandun ka sa kasalanan, niyaya ka naman ng Diyos. Hindi pa po ako handa. Baka next year pa po. Pero iyahanda ng Diyos ang puso ni Brother Rodel. Amen. Brother Rodel. Amen. Handa yan. Walang matigas sa Diyos. Amen. Di ba? Amen. Pag sinabi mong hindi ka handa, iyahanda ka ng Diyos. Amen. Kung magpapahanda ka. Amen. Pero kapag talagang ginusto ng Diyos sayaw at gusto at ayaw mo, lagot ka. Aarestuin ka talaga ng Diyos. Amen. Amen po. Gagawa siya ng maraming kaparaanan para sumuko ka. Amen. Para kang si Jonas niyan. Amen po ba? Amen. Si Jonas ayaw sumunod. Lahat ng paraan ginawa ng Diyos para sumunod si Jonas. Pati malaking isda, kinasangkapan ng Diyos. Amen po ba? Para sumunod. Nakuha po ninyo? Amen. Kapag gusto na ng Diyos na lumapit ka sa Kanya, lahat ng paraan gagawain niya. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung manhid ka pa doon, kawawa yung mga nakakasama natin, nadadamay. Amen. Amen po ba? Huwag nating idamay yung mga kasama natin. Amen po ba? Amen po. Amen. Sumunod na lang po tayo sa Diyos. Kapag nararamdaman natin, ina-aresto na tayo. Amen. Amen po ba? Kapag nararamdaman natin, pinapasunod na tayo ay para natin sumunod, kabahan po tayo. Damay lahat. Sa pagsunod may
ganito pala. Sa pagsuway may, sabi po ng Bible yan, hindi po si pastor. Amen po ba? Amen. Verse 26. Dahil sa inyong pagkipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano po tayo naging anak ng Diyos? Dahil sa ating pananampalataya. Amen po ba? Kay Kristo. 27. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit Amen. nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pagkipag-isa sa Kanya. Sino po yung bagong bautismo? Si Brother Jericho at ang kanyang buong pamilya. Amen po ba? Sino ang kanilang isinuot? Si Kristo. Kaya nga nung namatay yung luma mong pagkatao, pag-ahon mong ganyan, isa ka ng bagong nilalang. Sino po yung bagong nilalang na yun? Hindi na ikaw, kundi si Kristo na. Amen. Kaya nga po yung mga nababautismuhan, nawawala yung masama niyang pagkatao. Amen. Umaandar ang kanyang buhay, pabago ng pabago. Amen po ba? Nababago na nababago. Amen po ba? Kaya nga kapag binautismuhan ka, tapos obserbahan mo yung tao na yun, walang nagbago, ibig sabihin, peke yung bautismo. Anong, pumasok ka ba sa tunay na pagsisisi bago ka nagpabautismo? Kailangan pumasok po yung totoong pagsisisi. Amen po ba? Amen. Kasi ang pagsisisi, tandayan na ayaw mo nang gawain yung dati mong ginagawa. Amen po. Okay. Verse 27. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Amen po. 28. Wala nang pagkakaibang Hudyo at ang hindi karapat-dapat sa Diyos. Lalong-lalo na po ang kasalanan. Amen po. Okay. Wala nang pagkakaibang Hudyo at ang Griego, ang alipid at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Ano po yung pangako ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan sa kabilang buhay, sa pamagitan po ni Kristo. Gusto ba natin matanggap yun, yung pangako ng Diyos? Manampalataya po tayo. Amen po ba? Amen. Talikuran ng kasalanan. Chapter 4, verse 1. Ito ang ibig kong sabihin, habang bata pang tagapagmana, hindi siya nakakaigit sa isang alipin. Kahit na siya'y nasa ilalim pa ng mga tagapangasip. Para bang iniinsulto natin yung ginawa ni Kristo. Amen. Huwag kang, ibig sabihin yan, huwag kang umasa sa sarili mong gawa para maligtas. Umasa ka sa ginawa ni Kristo. Amen po ba? Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Okay. Verse 3. Gayon din naman tayo noon ay nasa ilalim ng tuntuning umiiral. Verse 4. Ngunit nang sumapit, verse 5, upang palayain ng mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo'y may tuturing na mga anak ng Diyos. Verse 6, malapit na po tayo matapos. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, anong requirements para maisugo sa atin ng banal sa atong espiritu? Gawa 2:38, amen po ba? Amen. Pagsisiyan, talikuran ng kasalanan mo, may tunay na pagsisisi. Pagtalikod sa kasalanan. At kanino ka babautismuhan? Sa pangalan ng religion? Sa pangalan ni Kristo. Amen. Amen po. Hindi, kaya tayo binabautismuhan hindi sa religion. Dahil kay Kristo po. Ngayon, kapag nasunod yung mga requirements, anong isusugo sa'yo? Banal na santong Espiritu. Ulitin natin verse 6. At dahil kayo mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. Sa puso natin. Amen. Amen. Na tumatawag sa Diyos ng Ama. Ama ko. Amen po ba? Nasa puso na natin eh. Hindi mo na makakalimutan ng Diyos.
nakapasok na sa sayo. Kaya ngayon, pag narinig niyo si pastor, huwag niyo punawan na maagaw pa ng job ng kaaway. Kasi minsan yung isang Kristiyano, may talinghaga din. Yung 4 na binhing nahasik sa iba't ibang lugar. May nahasik sa daan, pagkatapos nahasik, tinuka lang ng ibon. Sila yung mga nakikinig, pag uwi ng bahay, nabulungan ng kapitbahay. Hindi totoo yung napakinggan mo doon. Ay, oo nga, parang hindi nga. Tinuka lang ng ibon. Yung nahasik naman sa batuhan, tumubo din. Di ba? Tumubo din. Kaso, dahil sa init ng panahon, may mabato, di ba? Nalalanta ka agad. May mga Kristiyano pong ganun. Ang bilis malanta. Sa batuhan po sila na natanim. At meron din namang binhi na natanim sa madawag. May mga damo. Ibig sabihin sila yung Kristiyanong ininis ng problema. Nung walang problema, always present. Nung nagka-problema, iniinis ng damo, nawala na po sila. Amen. Ngayon, meron din naman natanim sa matapang lupa. Amen po ba? At dahil natanim siya sa matapang lupa, namunga siya. Ngayon, nasaan ka doon ngayon? Hindi ibig sabihin na nandoon ka ngayon, hindi ka lilipat. Kaya itinuturo yan talinghaga na yan, para tumakas tayo doon. Amen po ba? Kung ikaw yung taong mabilis lang mabulungan, hindi totoo yun. Kulto yun eh. Gawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin. Bakit tayo alipin? Kasi napaalipin po tayo sa kasalanan. Nasa ilalim tayo ng kautusan. Ba't tayo nasa ilalim ng kautusan? Pasaway pa kasi tayo. Kaya dinidisiplina tayo ng kautusan. Ngayon, nakalaya na tayo sa disiplina kasi hindi na po tayo pasaway. Amen. Paano tayo nakalaya sa disiplina? Kasi tinanggap natin si Kristo. Amen. Nung tinanggap natin si Kristo, pumasok ang tunay na pagbabago. Nako po rin nyo, Amen. malabong ikaw ay makapagbago kapag hindi mo totoong tinanggap si Kristo. Amen. Kung religion lang ang tinanggap mo, malayo kang makapagbago. Pero pag si Kristo ang tunay mong tinanggap, makakapagbago. Amen. Amen po ba? Amen. Okay. Ginawa na kayo ng Diyos ng mga anak at hindi ng mga alipin. At kung gayon kayo mga tagapagmana niya, ano po yung mamana? Po natin ang ating Diyos na buhay. Hindi na po tayo mga alipin, kundi tayo mga anak na ng Diyos. Kaya sabi po sa awit, ikaw ang nasa puso. Yes, Lord, hallelujah. Ikaw ang nasa puso ko. Ikaw ang nasa isip ko. Iniibig kita, minamahal kita, O Jesus.
salamat po sa pagpapalaya po rin niyo sa amin sa kasalanan ng malipin po sa amin. Tunay na kayo po ang unang umibig po sa amin. Amang Diyos, gumawa po kayo ng kabutihan sa amin na magtutulak sa aming pagbabago. Amang Diyos, huwag niyo pong hayaan na maging manhid kami. Huwag niyo pong hayaan na manatili kami habang buhay na bulag sa katotohanan. Ang gisingin niyo po kami, O Diyos. Ang natutulog naming pananampalataya ay gisingin po ninyo. Maunawaan namin na kaya po nagpapako si Kristo sa krus ng Kalbaryo para kami po ay inyong palayain sa kasalanan. Sa kasalanan na nagpapahamak po sa amin. Kasalanan na hahantong sa kamatayang espiritual. O Diyos, palayain niyo po kami sa kasalanan. Nang sa gayon, tuloy-tuloy po ang paglapit namin sa inyo. Sapagkat nalalaman namin, ang pagharap po sa inyo ay pagtalikod sa kasalanan. Ang pagtalikod po sa inyo ay pagharap sa kasalanan. Amang Diyos, tulungan niyo po ang bawat isa na matalikuran ang kasalanan ng malipin sa amin. At kapag kami po ay naitama na, hindi na po namin uulitin ito. Hallelujah. Amang Diyos, pagpalain niyo po ang lahat ng mga taong nakapakinig ng misalita. Maging ako po na nagturo. Amang Diyos, lahat po ng mali pa sa akin, itama po ninyo. Nang sabihin, maging karapat dapat po ako ninyong mga ngaral. Hallelujah. Hallelujah. Dinisin niyo po ako ng banal na dugo ng anak niyo pong si Yeshua, na aming Panginoon na tagapagligtas. Amang Diyos, sabay-sabay po kami na magliliwanag. Ako po na nagtuturo at ang aking tinuturuan. Salamat po. Ito po ang nagkakaisa namin panalangin sa makapangyarihang pangalan ng anak niyo pong si Yeshua. Lahat ay magsabi na. Amen. Sige po. Ganyan po si Brother Christian. Hallelujah. Mag-share ng word. After mag-share ng word, ni Brother Christian, pag-pray natin yung anak niya. Alam kong kanto ito, giver to si Brother Christian. Kaya madali niya may tuturo to. Welcome po natin si Governor. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako lang ay mag-share ng konti sa aking karanasan. Dati, hindi man ako masyadong faithful pagdating sa pagbibigay. Kasi hindi ako noon naniniwala. Kasi tama nga yung sinabi ni Pastor Mark, kapatid ko, Pastor TJ, na unahin munang mabago yung tao. Bago ikayat na pagdadating sa pagbibigay. Kasi kusang magbibigay yan pag totoong nagbago. Ako share ko lang, dati, hindi ako nagbibigay. Hindi ako nag-tithe, hindi ako nag-offer, hindi ako nag-seek prayer na kusang. Short ako nun lagi. Short as in, wala talaga. Balit ang tiyan ko noon. Ngayon malaki na kasi, pinagpapala na. Madami ng pagkain. Hindi, naranasan ko na yung wallet ko wala ng laman. At tinignan ko wallet ko talaga wala ng laman. Tapos, may naalala ko pala noon, bago ako nung walang pera, walang ano yung buhay ko, walang kalaman-laman yung namumroblema na. Dati noon, naalala ko na nagbigay ako ng kusang loob. Nag-tights ako noon. Tapos hindi ko inaasahan. Pagdating ng matinding problema talaga, hindi ko alam yung wallet ko. May nakasiksik pala akong naitago doon.
Nakalimutan ko na yun. Naitago ko pala doon. Doon ko na-realize na hindi ka papabayaan ni Lord basta kusa ka magbigay sa Kanya. Point ko is, naitago mo yun kasi si Lord ang nagtago doon, hindi ikaw. Kasi alam niyang kakailanganin mo to pagdating ng araw. Kasi kung hindi mo yun naitago sa ni Lord, wala kang gagamitin emergency. Kaya ang pagbibigay po ay uuna sa unang pagbabago. Kasi maiintindihan ng tao pag nagbago kung ano yung kusang pagbibigay sa Panginoon. Yan lamang po, salamat. Dahil ikaw ang papalo ngayon. Ngayon, let's welcome yung mga Vatican po. Si Brother Christian ang papalo. Siyang kakanta. Yan. Si Brother Marlon ang magigitara. Yan. Okay. Kailangan kanyan, kakaiba yan. Kasi Brother Marlon, paano mo iparamdam sa Diyos yung pagmamahal mo sa Diyos sa pamagitan palo? Paano rin ipaparamdam ni Brother Marlon yung kanyang pagmamahal? Nagsiseminarista ako sa kalooban ng Panginoong Jesucristo. Pinagsama-sama niya muli kami. Gawain ng Panginoon. Patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoong Jesucristo. Amen! Glory to God! Glory to Jesus! Tunay, napakabuti ng Diyos! Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa aking Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa amin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa
Bigay. Bigay. Okay na. Binigay na nga niya eh. Okay. Tinatawagan ko ako, anak po ni Mother Christian. At si asawa ko, Pastor Longy. Hallelujah. Nakita po rin niyo, batikan sa basista, batikan sa gitarista, batikan sa dramista, batikan sa vocalist. Hallelujah. Hindi po yung performance sa tao, performance po sa Diyos. Diyos po ng Diyos na tumanggap ng mga magagandang pagpupuri. Amen. Pastora? Pag-pray natin sa Diyos. Sino pag-pray mo dyan? Hallelujah, pagkakas sa pagkaman, nawa po Ama. Linisin niyo po ang mga ginawa ng kaaway sa batang ito. At nawa ng sakit, karamdaman, ito yung pinapakita na po Ama. Tawas po naman, tiyatas ko po sa inyo ang batang ito Ama. Sa pangalan ni Jesus, ano ng sakit, karamdaman, ito yung pinapawin mo po Ama. Sa pangalan ni Jesus. Para Jesus, Five. Jesus name, Jesus name, Jesus name, Jesus name. Amen. Galing na ito ng buhay. Siwa, pray po natin yung mga kaloob. Amang Diyos na banal na pila sa lahat, muli po Ama, tinataas ko po mga kaloob ng inyong mga anak. Hallelujah. Mga Diyos, lalo mo po silang pagpalain dahil may puso po sila suporta ng gawain ito upang magpatuloy po ang gawain ito. Mga Diyos, ibalik niyo po sa kanila siksik, liglig at mapaw na pagpapala. Ito po yan pinapanampalatayanan na kayo po ang Diyos na buhay na kayang magpala ng lahat ng tao. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ng po si Yeshua. Okay, tugat pinagmuli. And to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Praise God. By His blood, He has saved me. By His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Manatili po nakataas ang ating mga kamay. Amang Diyos na banal, dakila sa lahat.
Muli po matinataas ko ang mga taong ito na ipinagkatiwanan po sa akin pansamantala upang alagaan ang kalang espiritual. Amang Diyos, huwag niyo po hahayaan na ako po na kanilang tagapagturo ay may liligaw po ang mga taong ito, kundi palagi niyo pong ilagay sa aking isipan, sa aking puso, sa aking bibig ang karunungan na nagmumula po sa inyo. Amang Diyos, pinagpapala ko po sila higit sa lahat ang espiritual na pagpapala. Amang Diyos, sapagkat alam ko na kapag pinapala niyo po sila ng espiritual, susunod na lamang po ang mga material na pagpapala. Hindi niyo po sila iiwan ni pababayaan man, O Diyos, saan man po sila pumaroon, kayo nandiyan po ang inyong proteksyon. Ilalagay niyo po sila sa lahat ng uri ng disgrasya, sa lahat ng uri ng sakit, karamdaman, maliban na lamang po ito ipahintulot ninyo bilang pagtutuwid, O Diyos, sa kanila. Amang Diyos, patuloy niyo po silang paggabayan ng banal na Santong Espiritu. Magliwanag po ang mga taong ito sa sanlibutan ito. Makita po ng mga tao nakakasalamuhan nila ang buhay ni Kristo sa amin. Salamat po. Ito po ang aking dalangin. Nagkakaisa namin panalangin sa mga pangyayang pangalan ng ating si Yeshua na aming Panginoon tagapagdala at lahat ang may magsabi ng Amen. Love. Okay? Bago tayo umuwi, magkamayan po muli tayo. Tayo ay magkamayan, magpapalihan, sama-sama tayo, mabuhay
ng pagkakataon natin na ibuhos ang buo nating boses para kapapurihan ng Diyos. The word hadan, ipinagyayabang mo na ang Diyos mo ay buhay. Hindi mo siya itinakaya, ipinagyayabang mo. Ngayon, ibig sabihin, pinagsisigawan mo ang kanyang ginawa. Amen po ba? At kapag pinagsisigawan mo yung ginawa, dinadaan mo ito sa isang awitin. Amen po ba? Sa aksyon, sa pagkapagamit ng iyong talento. Amen po ba? Kung ikaw ay basista, kakabitin mo yan, gitara, drum. Ano? Kung ikaw ay kaya pit ng pit si Jimboy, iba-ibang tono. Okay. Tayo'y nagawin na! Hallelujah! Ito po ay hindi performance na tao. Tayo po ay nagpe-perform sa harapan ng Diyos. Naalala natin ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi natin tinitipid. Amen ang ating pagpupuri. Amen po ba? Hindi po tayo manghihid sa pagpaparamdam ng pag-ibig sa Diyos. Ayan, bid po ng bid po sa Jimbo. Nakita po ninyo? Ayan, ayan o. Ayan o. Sabi ko po sa inyo eh. Ayan o. Yan ang pagmamahal ni Jimbo. Yan. Oh. Okay. Hindi po ito performance sa tao, performance po sa Diyos. Mga ma-misinterpret po ng mga nanonood sa likod ng camera, na maging performance ito. Hindi po. Kaya po namin ito ginagawa kasi naunawaan namin na tinubos kami ni Kristo. Amen. Amen po. Amen. Ubusin ang boses para kay Kristo. Kanino? Hallelujah. Hanggang sa muli po, to God be all the glory. Hallelujah. God bless Iberia. God bless United Christ. Bless us. Hallelujah. God bless po sa inyo. God bless po.